Alam niyo mga kababayan, ako nakaka-nervous ngayon, di ba? May mga lindol na nagaganap sa iba't ibang panig ng daigdig. At yung pinakahuli, yung nangyaring matinding lindol diyan po sa Myanmar. Nako, sa ngayon ay napakarami na ho, di ba? Libo na ho ang napaulat na namatay at marami pa hong nawawala. Pero ninervyos ho ako dito dahil sa may binabanggit ho ang Malacanang na sila raw po ay handa, ang gobyerno ay handang-handa. Dito kung sakasakaling tumama o wag naman sana, ito hong kinatatakutan na the big one. Pero kung matatandaan nyo, di ba, noong SONA, noong 2024, may binanggit din si Pangulong Marcos Jr. na handa ang gobyerno, 5,500 flood control projects ang natapos na, may ginagawa. Tapos makalipas po ang ilang araw, bumaha. Pero ito ho muna. Ito ho, meron pong binibigay na katiyakan ng Malacanang sa pamamagitan ni PCO Undersecretary Claire Castro na kung saan ay sabi niya ay handa naman, bagamat wala pa hong nakakapag-predict at kung kailan darating itong malakas na lindol dito po sa ating bansa. Bagamat sana po, naku, wag na pong tumama. Doon na ho ko ni-nervyos nang sinabi po ng Malacanang na handa raw po ang gobyerno dito po kung sakasakali na tumama yung malakas na lindol dito po sa ating bansa. Ito, pakinggan ho natin ang pahayag ni PCO Undersecretary Claire Castro. Ito ho. How prepared is our government for this kind of disaster? Lalo na kayong nababanggit yung the big one. Yes. Sa mga ganitong pagkakataon po kasi hindi po talaga natin masasabi kung kailan mangyayari, pero mas maganda po na maging handa. Karamihan po, halos po, ang government agencies po natin prepared po dyan. Nagkakaroon po ng earthquake drill, fire drill, at mayroon po tayong nakahanda po mga go bags. Sa ano naman po, sa mga local government units, sa atin din po na sa idinidemand po natin hanggat maaari po na yung mga building officers nila ay magsagawa po ng mga inspection kung maaari at maging mahigpit din po sila sa pagbibigay ng mga permits, sa pagpapagawa ng mga buildings na magiging maaaring hindi ganon katibay. Yan po at sabi nga po natin, maliban po sa gobyerno, tayong mga Pilipino, taong bayan, magtulong-tulungan din po dito sa information dissemination patungkol po sa Ano po, ayos. Okay, so yun ho mga kababayan, ang binabanggit ho ni PCO Undersecretary Claire Castro na handang-handa naman daw po ang gobyerno. Bagamat siyempre ay hindi kahit yan na dapat lahat po tayo maging handa. Dapat lang ho. Dahil sa mahirap po na talagang asahan po natin ang ating gobyerno na kapag ganyan na sinabi, baka delikado, kinakailangan sariling sikap po tayo. Kung sakasakali. At bagamat ngayon, wala hong equipment na makapagsasabi na kung kailan po darating ito hong malakas na lindol sa isang lugar. At sa katunayan, di ba, marami hong mga mahiyaman pang bansa hindi po nila matukoy kung kailan talaga lilindol. Pero sila po ay naghahanda tulad po sa Japan, di ba? Yung kanilang mga istruktura ay talagang nagtayo po sila ng mga gusali at iba pang istruktura na nakaredy po kung sakasakaling lumindol. Dito ho, napag-uusapan po muli itong issue po ng earthquake o lindol dito po sa ating bansa. Kasi di ba, in the big one, sinasabi ng PBOX ay hinug na po. Ibig sabihin, may posibilidad na tumama sa ating bansa ito hong the big one. Kaya't ngayon talagang sabi po, puspusan ang ginagawang paghahanda ng ating gobyerno at di ba meron sila mga earthquake drill na ginagawa, di po ba? Bagamat sa tingin ho natin, minsan hindi naman ho masyado silang seryoso, di ba? Yung ating mga kababayan. At pag nakita nyo, talagang nagtatawanan pa, kumukuha ng video, nagsiselfie-selfie. Pero ito ho, sana totoo ho, ang binabanggit ho ngayon ng Malacanang na talagang handa po ang gobyerno. Dahil kasi ako, ninervous ako nung sinabi ng Malacanang na handa raw pong gobyerno Kasi biglang pumasok po sa aking isipan yung nangyari ho, di ba, nung nakarang taon,
na nagyabang pa ho itong si Pangulong Marcos Jr. Sa kanyang ikatlong State of the Nation address, 'di ba, yung SONA na tinatawag, na kung saan ay yung ulan na yan, mga malakas na ulan, pagbaha, pinaghahandaan niya ng Pilipinas. Sa katunayan, meron daw hong 5,500 flood control projects. Ang 'di ba, natapos na raw, tapos meron pa mga ginagawa. Ito, para bigyan ko ho kayo ng siguro muli nating sariwain yung naging pahayag ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang SONA na handa ang gobyerno sa mga pagbaha. Ito, panoorin po natin, mga kababayan. Tinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Ayun, palakpakan ho mga kababayan, di po ba? Palakpakan at talagang marami po ang hanga. Dahil sa 5,500 na flood control projects ang natapos na. Yun po ang iniulat ng Pangulo, di ba? Pero matapos po ang ilang araw, may dumating na bagyo dito po sa ating bansa. Alam nyo, grabe ho ang bagha. Di po ba? Talagang napakatindi. Sinubok at parang tinesting ho yung 5,500 na flood control projects sa nabilanggit po ng Pangulo sa kanyang third SONA. Parang napahiya rito ang Pangulo. Kaya nga talagang iba't ibang mga reaksyon ang nangyari at biglang parang kumambyo ang Pangulo na titingnan daw ho yung design ng flood control measures. Kasi marami pong lugar dito po sa Metro Manila, di ba? Binaha. At yung mga nakapaligid, yung mga kalapit lalawigan dito po sa Metro Manila ay biro mo, hindi ho bagyo yun, habagat lang ho yun, mga kababayan. Monsoon, ang lakas ho ng buhosang ulan, binaha ho tayo. So, yun ho. Kaya nga, di ba, ay nagsagawa rin ng investigasyon dyan sa Senado, di po ba? At alam nyo ho, naku, ang laki ho ng pondo dyan sa flood control project. 1.4 billion a day ang gastos pala dyan sa budget dyan sa flood control, pero sumablay. So kaya binabagit lang ho natin at ating sinasariwa itong naging pahayag. Kasi ito ang sinasabi ay 450 billion pesos ang nailaan na budget para po sa flood control projects ng gobyerno. Sa DPWH ang nag-implement ho dyan . So, bilyong-bilyong piso. Pero ano nangyari? So, bumaha pa rin. Kaya nung binabagit ho ngayon, di ba, usap-usapan ngayon ito hong nangyaring lindol dyan po sa Myanmar, 7.7 magnitude na lindol, yung lakas ng lindol. Ngayon, grabe ho ngayon, talagang marami po ang naiulat na namatay, libo na ho. So, binabanggit siyempre ano ang kahandaan ng Pilipinas. Sabi po ng Malacanang sa pamamagitan ni Yusek Claire Castro, ready naman daw po, handang-handa. At sila po ay nakikiusap din ho sa mamayan na maghanda at lalo pa nating ipakalat yung mga tamang impormasyon kung papaano kung sakaling dumating ang lindol. So, yun lang ho, mga kababayan, sana ho totoo na handa talaga ang gobyerno. Pero siguro mas maganda magpakasiguro na rin ho tayo. Kasi 'di ba sabi 5,500 flood control projects tapos na. Yan ay panlaban sa baha. Makaraan po ang ilang araw, bumaha. Napahiya ang Pangulo dito. So dito naman ho sa posible, kinatatakutan ho nating lahat itong the big one. Kasi ang sinasabi sa pagtataya po ng PBOX, kung sakali tumama yan dito po sa Metro Manila, alam niyo ba ang mamatay? 33,000 katao ang posibleng mamatay. At marami pa ho na mapinsala o masaktan, masugatan kung sakaling tumama yung malakas na lindol dito po sa Metro Manila. Kaya naman, ako pinakamainam ho sa ating mga kababayan, yung ating mga listeners, yung ating mga viewers, wag ho tayo magpakakampante. Kapag sinabi ho ng Malacanang na handa ang gobyerno, wag ho.
huwag ho tayo magpakakampante sa pansarili ho natin. O maghanda pa rin ho tayo. At kasi may mga binibigyan naman ng mga kung paano dapat gawin ng isang mamayan. Kapag sumapit itong kalamidad na ito, di ba, may mga earthquake drill at yung mga kung ano mga dala, yung mga pamilya, mag-usap-usap na ho kayo kung sakasakali na araw ho mangyari, di po ba? Halimbawa, yung nanay ay nasa bahay, yung mga anak ay nasa eskwelahan, yung tatay ay nasa trabaho, biglang lumindol, putol ang komunikasyon, lahat, di ba? Grabe ho, paano kayo magkukontakan? So wala. O mangyari, pag-usapan nyo na, o saan tayo makikita-kita ngayon? So tignan nyo na ho, yung mga evacuation center na lugar ho na pwedeng pagtipon-tipunan ng mga biktima ng kalamidad, o dito sa may Quezon City, saan ba? Kasi may mga designated area. So pag-usap-usap na ho kayo mga kababayan, huwag ho tayo masyadong aasa sa gobyerno. So mas maganda, kung nakaredy ho ang gobyerno, di mas maganda. Ay mas ayos at para kumbenyente sa lahat. Pero ako nadadala ako, sabi sa flood control ready, binaha. O dito naman, ready raw ho, sabi ni Yusek Claire Castro, sa kapag lumindol, nako, wag ho. Lahat ho tayo, pansarili ho natin, mag-ready ho tayo. At siyempre, ang sinasabi nga ho, mas maganda yung mga pundasyon ho ng inyong bahay, kung kakayanin ho, merong budget, medyo pagandahin at palakasin po ang pundasyon para may panlaban kung sakasakali na tumama ito pong malakas na lindol. Pero manalangin ho tayo na sana po wag na hong tumama dahil sa grabe ho, libo-libo. Inaasan, tinatayang 33,000 ang mamamatay dito po sa Metro Manila kung tatama yung malakas na lindol. Sa mga hindi pa ho nakapag-subscribe, subscribe na po kayo, i-like nyo ho at i-share yung ating mga komentaryo para updated ho kayo lagi. At siyempre, tayo po'y tumatalakay sa pinakamainit na issue, yun ho, yung sa kaso po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung ibinabatong mga aligasyon laban po kay BP Sara at yung kinakaharap niya na impeachment trial, tapos yung mga kaganapan dito po sa ating bansa, yung mga ginagawang kung ano-ano, kabalbalan ng ating mga opisyal ng gobyerno, ng kasalukuyang administrasyon, lahat babantayan po natin yan. So maraming salamat po. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.